Sa pagsisimula ng linggo, mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Secretary ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization sa isang courtesy call. Pinuri na Executive Secretary ang Pilipinas sa mahalagang papel nito sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad, partikular sa scientific monitoring at data gathering ng Filipino scientists. Malugod na binati ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong non-resident ambassadors sa Pilipinas sa isang formal na seremonya sa Palasyo ng Malacanang. Una niyang tinanggap ang mga sugo mula sa Democratic Republic of Congo at Republic of Rwanda na opisyal na nagpresenta ng kanilang credentials. Kasunod nito, tinanggap din ng Pangulo ang bagong non-resident ambassadors mula Portugal, Bulgaria at Luxembourg na opisyal na inabot ang kanilang letters of credence. Pinakinggan din ni Pangulong Marcos Jr. ang presentation of credentials ng non-resident ambassador mula sa Trinidad and Tobago. Naging mainit din ang pagtanggap ng Pangulo sa mga sugo mula Costa Rica at Honduras na personal na nagbigay ng kanilang credentials.
Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Chief Representative ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pilipinas sa farewell call nito. Sa kanilang pulong, binigyan din ng Pangulo ang patuloy na ugnayan ng Pilipinas at JICA upang mapabilis ang mahalagang proyekto sa infrastruktura sa bansa. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa lalawigan ng Cavite, ininspeksyon niya ang Cavite-Laguna Expressway o CALAC Subsection 3 Governor's Drive Interchange. Ang CALAC Subsection 3 ay may habang higit sa 8 kilometro at inaasahang magpapagaan ng trapiko at makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Region 4A o Calabarzon. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas na ginanap sa Dasmariñas City, Cavite. Sa ilalim ng whole of government approach, pinagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas epektibong maihatid ang tulong sa mga nangangailangan, partikular sa sektor ng kalusugan at hanap buhay ng mga taga-Cavite. Alam niyo po, ang nangyari po sa ating pamahalaan ngayon, ang aming ginagawa ay kinilala kagad namin na hindi siguro kaya ng isang departamento lamang ang problema na hinaharap ng taong bayan. Kaya tawag po namin dyan ay all of government approach. Lahat po ng buong gobyerno ay pinagsasama-sama namin. Dahil kagaya ng aking nasabi, hindi naman po DA lang, agriculture lang, kaya nang ayusin ang problema. Hindi naman po DSWD lang, matatapos na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po kaya ng isang departamento lamang. Kaya ganito po ang aming ginagawa. Ang report sa akin ni Secretary Rex Gatchalian ay mag-graduate na ang karamihan ng 4Ps. Ibig sabihin, gumanda na po ang kalagayan ng kanilang buhay at hindi na po sila nangangailangan ng ganong klaseng tulong. Ngunit patuloy pa rin. Asahan po ninyo at ang inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong nag-aalalay po sa inyong lahat at asahan ninyo, hindi po kami aalis hanggat kayo ay nangangailangan ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito po kami lagi. The first time ko na-experience, I've been in government matagal na. And usually ang gumagawa ng ganito, yung mga private sector at mga NGO. First time ginagawa namin ni First Lady ito, yung Love for All. Tapos ginagawa namin with the President, itong trabaho at serbisyong pangkalusugan. Marami hindi kasi alam yung serbisyo ng pamahalaan. Or pag pumunta sila sa ospital, nakikita nila milya-milya yung pila, umuwi na lang. Tapos nagbabayad sa private. So ang ginawa ni President, dalin mo, let the people feel yung government services. Dito sa Dasmariñas ngayon, kasama ko yung PhilHealth, mamimigay sila ng PhilHealth ID sa lahat ng 4Ps. Bibigyan sila ng cash allowance every month, pero ang requirement,
magpapatingin sila pag buntis sila, pag malnourished anak nila, papagamot sila. So pinagkabit natin yung services ng social welfare at ng health. So aside from the ID, bibigyan sila nung first patient encounter, yung consultation ng PhilHealth. Pag nagkaroon ka na nun, makasasama ka na doon sa Consulta Benefit Package. Ito yung primary care benefit package ng PhilHealth. Ito, nasa likod ko yung pharmacist. Kailangan natin mag-access ng mga gamot para sa mga mamayan. Dala nila yung mga libreng gamot. Sa labas, nandun yung aming mobile clinic. Yung pinamigay ni President dito sa Cavite, nakaparada doon. May ultrasound, may x-ray, may blood test. May program pa din si Presidente dyan na dito sa Cavite, hinihintay lang namin. Mag-groundbreaking kami. Pumayag na siya magtayo ng PGH sa Carmona. At yung mga serbisyo ng Region 4A, tuloy-tuloy ang mga programa namin para madagdagan pa ang mga serbisyo. Yun nga, no, ang utos ni Presidente, paramdam ang kalusugan sa bawat Pilipino. Kaya ang naging motto ng ating kagawaran ng kalusugan, sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga. Job fair na kung saan 3,600 po ang job vacancies na ipagkakaloob. At ito po ay pangunahing mga sa production na office, meron din pong office staff, meron din pong mga engineers, meron din pong mga accountants na kung saan 41 companies po ang lumahok. 38 dito po ay mga local companies dito po sa Cavite at maging sa NCR at meron po tayong 3 overseas. Ang layunin po natin dito, bigyan sila ng pagkakataon. Unang-una na magkaroon ng trabaho para magkaroon ng dagdag kita ang kanilang pamilya para yung mga nag-gain nila nung bilang beneficiaries nila, naging tuloy-tuloy. Alam naman po natin kasi ang pagiging pantawid beneficiary hindi forever. Ngayong paaga pa lang, hinahanda natin sila, hinahanda natin kakayahan nila, yung kita nila para pag nag-graduate sila sa programa, kaya nilang tumayo sa sariling paa nila. Well, mahalaga talaga yan, no? Kailangan pagtulungan kasi unang-una ang pag-a-apply kahit naman sa ating mga ordinaryo, mahirap. Pagpunta mo sa kanya, may maraming requirements, palipat-lipat. Dito sa activity natin, nagsama-sama yung mga concerned agency. Unang-una yung DOLE, sila ang nagpatakbo ng job fair. Sila nag-imbita ng mga kumpanya. Pero alam naman natin pagka nag-hire ng kumpanya, maraming mga requirements pa yan. SSS, NBI, andyan po sila lahat para matulungan. Hindi na kailangan lumipat yung aplikante at andun makakomply kaagad po sila sa kanyang mga requirements sa trabaho. Yeah, dagdag pa doon no, sa pakipag-unayan sa DOLE, kaming kagawaran namin, meron kaming mga assistance lens na binibigay sa kanila para makatugon sa pangangailangan. Unang-una, may binibigay na financial food assistance para sa mga dumalo dahil alam natin yung mga nanay, kahit paano, yung mga tatay na andito, kasama yung mga anak, nawalan ng kita. So medyo may food assistance at the same time para makatulong, maka-augment doon sa kanyang gastos. At gusto rin namin dagdag, doon po sa mga hired on the spot, meron din silang employment facilitation assistance makukuha para makatulong rin sila. Dahil kahit may dito yung mga requirements, kung minsan pag simula ka sa trabaho, mamamasahe ka, kakain ka, wala silang pagkukuha ng pera. So meron silang matatanggap na employment assistance naman po. Siyempre masaya, woo! Kasi nagkaroon na po ng trabaho. Bagay lang po sa Save More. Makakatulong po to para makapag-ipon po. Tapos makapag-ready ako sa next season ng aking pag-aaral. Siyempre po, masaya po ako para sa anak ko po. At saka po, ayun po talaga yung pinunta po namin dito sa arena po ng GASMA po. Napakalaking tulong po para sa amin po. Kasi po, hindi po namin kaya ng mga magulang po na magpaaral po ng tuloy-tuloy sa mga anak. Pero dahil po sa may mga tulong po na ganito, nabibigyan po namin ng pagkakataon yung mga anak namin na talaga pong ibigay yung pangangailangan po nila. Pangulong Marcos po, dito po sa programang itong nagawa po para sa amin ay napakalaki pong tulong at maraming salamat po. At sana po sa mga katulad po naming miyembro, wag po kayo magsasawa na tangkilikin po ito at tuloy-tuloy lang po tayo, wala pong magsasawa. Pagkakaisa at pag-asa ang bumalot sa Cavite ng pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang alyansa para sa bagong Pilipinas na ginanap sa lalawigan. Binigyan din ng Pangulo na ang alyansa ay binubuo ng pinakamahuhusay na lingkod bayan mula sa iba't ibang partido na nagkakaisa sa layuning iangat ang bansa.
Bilang Commander-in-Chief, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Sa ilalim ng temang Hukbong Katihan at 128, matatag na sandigan ng bagong Pilipinas, muling ipinakita ng Philippine Army ang mahalagang papel nito sa pambansang seguridad at ang matibay nitong paninindigan bilang tagapagtaguyod ng isang mas ligtas, matatag at maunlad na bansa. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tapang at husay ng isang sundalo. Kinakailangan ang panindigan hindi natitinag sa harap ng pagsubok, ang prinsipyong hindi nababaluktot ng takot o pangamba, at ang pusong laging handa maglingkod ng tapat at walang hinihintay na kapalit. As we mark the 128th founding anniversary, we are again reminded why we choose to serve. We do it not for ourselves, but also for the countless generations that will come after us. And the road ahead is not easy. There will be delays, frustrations, and challenges, as there always are. Our strength and resolve will continue to be tested. But I have no doubt the Philippine Army will stand the test, will stand firm, as it always has in the past 128 years. Pinapatatag natin lalo. No? Dati nang matatag yung Philippine Army natin, pero lalo natin pinapatatag dahil nga kailangan ito ng ating bansa para madepensahan natin ang ating bayan. Makakaasa sila na ang Philippine Army will always be professional. No? Magiging competent kami sa aming mission na ipagtanggol ang ating bayan. Papasalamat kami sa ating Pangulo dahil po sa kanyang patuloy na suporta, lalong-lalo na sa modernization program ng Philippine Army. At makakaasa po ang ating Pangulo na ang ating mga sundalo ay magiging loyal sa ating Constitution at sa sinumpaan namin na tungkulin. Assistance allowance ay ito yung naka-allocate na pera para sa pagkain ng pang-araw-araw na pagkain ng sundalo. Ang pagtataas nito o yung pag-increase nito ay malaking kagaanan sa amin dahil sa wakas makakabigay na kami ng pagkain na mataas ang nutrisyon sa ating sundalo. Alam niyo naman ang trabaho ng sundalo, very physically demanding at saka napakahirap kung ang pagkain lang natin ay yung ordinaryo lang. So kailangan natin na mataas ang nutrients. O nagpapasalamat kami kay Presidente. Ang mga kasandaluhan natin natutuwa dahil sa wakas, magkakaroon ng mas lalong nutritious food ang ating mga kasundaluhan. Yung tema namin ngayon na maging matatag at sandigan ng bagong Pilipinas. Nag-uumpisa tayo sa pagiging matatag. Pinapangako ko sa inyo, sa ating mga kababayan, na ang puhunan ng kasundaluhan dito ay disiplina at professionalismo. Ito ang basihan ng pagiging matatag. Ngayon, sa mga darating na panahon, ay pinapalakas natin, binibigyan ng tamang equipment yung mga kasandaluhan natin para magampanan ang ating misyon na defend ang ating bansa. And nagpapasalamat po ako sa ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, sa suporta na binibigay niya sa Hukbong Katihan. Dahil yung nag-present ako kanina sa kanya, marami siyang idadagdag pa para maipabuti ang mga kagamitan ng Philippine Army. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Laguna, pinangunahan ng Pangulo ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas na naglalayong magbigay ng mas maraming oportunidad sa hanapbuhay at serbisyo medikal. Tiniyak niya ang patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan upang epektibong matugunan ang pangangailangan ng mga taga-Laguna.
Nagpapasalamat kami sa ating mga employer na sumama ngayon dito sa ating serbisyo para magbigay nga ng pagkakataon sa ating mga manggagawa na makahanap ng trabaho na bagay sa kanilang kakayahan. Dahil po, isa sa pinakamalaking problema na hinaharap natin, may handang-handa naman magtrabaho ang isang manggagawa, ngunit ang kanilang training ay hindi nagbabagay sa hinahanap ng ating mga employer. Kaya yun ang ginagawa po natin, nag-job matching po tayo. Ibig sabihin kung ano yung bagay sa kanya, hinahanap natin yung trabaho at pinagkakasama natin. Mukhang dito yata sa Binyan, dito sa Laguna, pinaka-successful. Yung mga nakikita po natin dito sa po mga servisyo fair na ginagawa natin, ito po, congratulations dapat ang ating sabihin sa kanila dahil sila ay mag-graduate na. Ibig sabihin, gumanda na ang kanilang kalagayan na hindi na sila kailangan umasa pa sa AX. Kaya sila ay napaganda na nila ang kanilang pamumuhay. At ngunit hindi naman ibig sabihin na pababayaan na po namin kayo. Nandiyan pa rin kami at tutulungan po kayo namin sa mga ganun din, livelihood program at sa employment program, lahat po ng ganun. Yun ang gagawin po natin para sa ating mga IX graduate. Asahan din po ninyo na ang inyong pamahalaan ay walang ginawa kundi mag-isip, maghanap, magtrabaho upang mapaganda ang takbo ng pamahalaan para mapabilis, mapaganda at maparami ang serbisyo ng pamahalaan para sa inyo, para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, we have 26 companies participating dito sa job fair na to na kinonduct natin in coordination with the Department of Labor and Employment. So, more or less, it's more than 500 position yan. Wala lang akong exact figure right now, but medyo marami-rami na vacant position. And for the participant natin, we are expecting at least roughly 3,000 Pantawid beneficiaries from the province of Laguna. So, iba't ibang bayan po yan ang paggagalingan natin. Primarily mga graduating, pero merong iba na medyo hindi pa graduating. But basically kasi ang gusto natin mangyari sa ating programa, bago sila makagraduate, napalakasan natin kakayahan nila, hindi lang sa kanilang pamilya, matugunan yung pangunahing pangailangan sa pag-aaral at sa pagkasugo ng mga bata. And at the same time, meron silang kahit paanong pinagkakakitaan na. Either livelihood or employment. So, this job fair, mahalaga po ito dahil ito yung means, opportunity para kahit paano makapaghanap sila ng trabaho at kaya nilang tumayo na sa sariling kanilang paa at hindi mag-slide back doon sa dati na kalagayan once they exited the program. And other than that kasi, gusto natin ma-maximize po nila lahat yung services na andito. Maaaring hindi naman di sila nag-apply pero kailangan nila ng NBI clearance, kailangan nila pwede na ma-apply para doon naman sa ibang kumpanya na hindi nakasama dito. Yung sa bagong Pilipinas, ang gusto kasi natin tulong-tulong. Walang iwanan, bawat isa mahalaga. Okay, so bigyan natin equal opportunity, ilapit natin sa kanila hanggat maaari yung ating serbisyo para lahat sila maging productive partner natin, productive member of our society. If we don't provide this opportunity, they will always be dependent on us. They may think na binibigay lang natin, hindi. But other than those things, lalo na sa Pantawid, pinabago natin kanilang pananaw, pinapalakas natin kakayahan nila. Hindi lang bilang miyembro ng kanilang pamilya, kundi miyembro din ng ating mga pamilya. Nalaman ko po dahil sa parent leader po namin sa 4Ps. Sinabihan niya po kami na magkakaroon po ng job fair. Ako po ay may trabaho na as house helper. So ngayon, pumunta po ako dito para matanong ko na rin po yung NDR ko kasi wala pa po akong NDR at saka makapagpa-check up na rin po. Tapos ini-encourage ko din po yung mga member ko na yung mga anak nila na 18 above, pwede mag-apply ng trabaho. Malaking tulong po para sa amin kasi hindi na namin kailangan pumunta pa sa mag-commute para pumunta sa PhilHealth or magpa-medical, ganun. Kung ganito po yung gagawin dito sa atin sa Pilipinas, maganda po at maraming matutulungan. At saka magiging accessible din sa lahat na
one stop. Hindi na kailangan pang pupunta dito, pupunta doon. Mas maganda po. Pangulong BBM po, sana po ituloy-tuloy niya lang yung mga programa na ganito para naman po sa pangkalahatan, para sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po ng ganitong programa, si Pangulong BBM. Ayun po, salamat po. Bilang employer po, sobrang laking tulong ng job fair sa aming company. Bukod po sa napapadali na mahanap namin yung mga applicant na pwede sa company namin. Of course, madami din pong applicants na pwedeng mag-apply doon sa job hiring. Ang mga may pangako namin, once na ma-hire po sila, meron kami mga government benefits, kompleto po yan. And then, patuloy po namin inaalagaan yung health ng aming mga employees, actively communicating po sa kanila, sa kanilang mga concerns po regarding po sa kung ano po yung company concerns nila. Mensahe ko lang po kay President Bongbong Marcos, maraming salamat po sa ganitong programa po dahil marami tayong mga applicant na nabibigyan ng pag-asa na makahanap ng trabaho. Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay patuloy na magsusulong ng mga reforma at inisyatiba na magbibigay benepisyo hindi lamang sa Laguna kundi sa buong bansa. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng libo-libong residente ng lalawigan na sumusuporta sa 12 kandidato sa pagkasenador na pampato ng administrasyon sa darating na eleksyon.